if you kill the environment, you kill everything. Sino ang nagdudusa pag winawasak yung kalikasan? Sino? Yung mahihirap. 2 years after this speech, Gina Lopez died. At ngayon, all the things she warned us was right. Sabi niya, kung hindi tayo titigil sa quarrying at pagputol ng pagubatan, darating ang panahon na babawiin ito ng kalikasan. Pero anong nangyari? Maraming congressman na konektado sa mining at logging companies ang umatake sa kanya. Pinagtulong-tulungan siya ng mga sakim sa kapangyarihan. Tinanggal siya sa pwesto. At kalaunan, pinasara pa ang TV network ng pamilya niya. Sila kumikita sa bundok. Tayo nilulubog ng baha. Ngayon, nangyayari na ang mga babala niya. Gumuguho ng mga kabundukan, lumulubog na ang bayan at namamatay na ang mga Pilipino. Gina Lopez was right all along. Hindi ito sumpa, kabayaran ito ng kasakiman. Si Regina Paz Gina Lopez ay ipinanganak noong 1953 sa pamilya Lopez, ang may-ari ng ABS-CBN at marami pang korporasyon. Sa madaling salita, anak mayaman siya. Pero imbis na gumastos sa luxury, pinili niyang maglingkod. Nag-aral siya sa Assumption College, Ateneo de Manila at Boston University. Pero pagkatapos noon, iniwan niya ang komportableng buhay at nag-missionary work sa Africa sa loob ng 20 years bilang member ng Ananda Marga. Pagkatapos noon, bumalik siya sa Pilipinas noong 1990s. Sinimulan niya ang mga programang para sa bata at kalikasan sa ABS-CBN Foundation. Opo, siya ang nasa likod ng Bantay Bata 163, ang unang child protection hotline sa bansa. At syempre, siya din ang nasa likod ng pinakamalaking advocacy niya, Bantay Kalikasan. Dahil sa kanya, nabuhay ulit ang Pasig River. Noon, literal na patay na ilog, amoy impyerno. Pero ginawa ni Gina ang imposible. Nilinis niya ang ilog, tinamnan ng mga puno at ginawang tourist destination ang dating basurahan. Sabi nga ng mga environmentalist, kung hindi siya nag-push, baka wala na talagang Pasig River ngayon. It is the constitutional right of every Filipino to a clean and healthy environment. Taong 2016, itinalaga si Gina Lopez ni President Rodrigo Duterte bilang Secretary of Environment and Natural Resources. At dito nagsimula ang pinakamalaking laban ng buhay niya. Sa unang 6 na buwan pa lang, sinuspindi niya ang mahigit sa 20 mining operations na lumalabag sa environmental laws. Kinansilan niya ang permits ng malalaking kumpanya na sumira sa kabundukan. Ang iba, galit na galit. Pero sabi ni Gina, hindi pera ang katapat ng kalikasan. Marami siyang nakabangga, mga politiko at business giants na konektado sa mining at logging. And whose duty is it to protect our people? It's the government. And when you make decisions based on business interests, you have shirked your responsibility. You have lost the moral ascendancy to rule the government because to you, business and money is more important than the welfare of our people. So take it as that. Dahil dito, noong 2017, tinanggihan ng Commission on Appointments ang kanyang nomination. Sa madaling salita, tinanggal siya sa pwesto ng mga taong gustong manatiling tahimik ang kalikasan. Pero sa kanya, hindi yun pagkatalo. Dahil ang paninindigan, hindi pwedeng tanggalin. 2 taon matapos siyang tanggalin sa pwesto, pumanaw si Gina Lopez. August 19, 2019, sa edad na 65 years old, dahil sa multiple organ failure caused by brain cancer, ang buong bansa ay nagluksa. Mula sa environment groups hanggang sa ordinaryong mamamayan na tinulungan niya. Bilang tribute, nag-organize ang mga kabataan ng cleanup drives at tree planting events sa iba't ibang syudad. At ngayon, ang pangalan ni Gina Lopez ay nakatatak sa mga proyekto gaya ng Pasig River Esplanade at La Mesa Watershed. Iniwan niya ang isang malinaw na mensahe. Kung wala ang kalikasan, walang buhay. At kung walang tapang, walang pagbabago. Ito ang bundok ng Cebu noon. Ngayon, ito na siya. Worst flash flood in Cebu history. Yan ang sabi mismo ng governor ng Cebu. Sa mga nagkalat na larawan, parang nasa disaster movie ang probinsya. Patong-patong ang mga inanod na sasakyan. Pati sawa, nagsilabasan dahil sa baha. 66 ang patay, 26 ang nawawala at mahigit sa 706,000 na tao ang apektado. Pero teka, bagyo lang ba talaga ang dahilan o kagagawan din to ng mga tao? Ito ang mga itinuturong dahilan ngayon kung bakit nangyari ang pinakamalalang pagbaha sa kasaysayan ng Cebu. Una, andyan daw ang overdeveloped
development sa bundok, the Monterasas the Rice issue. Noong 2023, nag-viral ang post ni Atty. Jesus Falsis tungkol sa Monterasas the Rice, isang condo project sa mountainside ng Cebu. Ang kanyang post ay directed mismo kay Slater Yang, engineer at developer ng nasabing proyekto. May tatlong tanong si Atty. Falsis kay Slater. Una, ilang hectares ng mga puno ang pinuputol para maipatayo ang mga condos? Pangalawa, kaya daw bang pantayan ng concrete at irrigation system ang kakayahan ng mga ugat ng mga puno na sumipsip ng ulan? Ang pangatlong tanong niya, may environmental impact assessment ba silang maipakita? Marami na kasing residente ang nagrereklamo na bago daw itinayo ang Monterasas, hindi pa sila binabaha noon. Pero pagkatapos nito, biglang nagkaroon na ng flash flood sa Guadalupe Heights. Ang dating matabang bundok, naging sementadong slide ng tubig daw. Reason number 2, andyan ang quarrying at dolomite mining. Kung iisipin mo, ang kabundukan ng Cebu ay mayaman sa granite at dolomite. Pero ngayon, para na itong keso na puro butas dahil sa quarrying. Ayon sa kudaw.org, may 11 malalaking kumpanya rito, gaya ng Apo Cement, Republic Cement, Taheo, Eagle Cement at Dolomite Mining Corp. Ginagamit ang dolomite sa construction at steel. Maliban dyan, sa Cebu din kinuha ang dolomite na ginamit sa infamous Dolomite Beach sa Manila Bay. Ayon sa mga eksperto, ang kapalit daw nito ay pagkasira ng kabundukan sa Cebu. Makikita sa post ni Clifford Chong ang drone shot ng larawan ng bundok sa Cebu na lagas na. Ang caption niya, Atlas Mining o Carmen Copper Corporation in Toledo, Cebu. Sabi pa ng kilusan ng mga magsasaka, I quote, ang baha sa Cebu ay hindi lang gawa ng bagyo, gawa rin ng tao. Reason number 3, ineffective and questionable flood control projects. Nako, dito na naman tayo sa flood control na to. Hindi na matapos-tapos. Ito ang pinakamasakit. May baha kahit bilyones na ang ginastos para labanan ang pagbaha. Ayon sa KMP, may mahigit na 25.5 billion pesos na flood control budget para sa Cebu mula noong 2022 hanggang 2025 sa 6th district pa lang, which is sa Lapu-Lapu, Mandaue, Consolacion at Cordova. May 7.3 billion pesos na proyekto ang flood control at sa Cebu City mismo 3.8 billion pesos ang nagastos nila sa 3 taon. Pero ang tanong, nasaan ang resulta ng bilyong-bilyong pisong flood control projects na ito? Reason number 4, nature's payback plus climate change. Syempre, hindi rin natin maaalis ang epekto ng climate change. Sabi ng Pag-asa, ang ulan ni Tino ay katumbas ng 1 buwan at kalahati ng ulan sa 1 araw lang. Kung sira na ang watershed at barado pa ang drainage, matik yan. Instant swimming pool ang buong lungsod. Ay hindi lang problema ng ulan. Problema din yan ng taong walang pakialam. Hindi lang yan natural disaster. Human-made disaster din yan.